Ang kwentong ito ay binahagi ni Mulong taong 1971 sa isang baryo sa Capiz, sa gilid ng masukal na gubat at paanan ng bundok. Tahimik na namumuhay ang mag-anak nina Samiro, Marisa at ang nag-iisa nilang anak na si Alan. Simple lang ang kanilang buhay. Nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng manok at umaasa sa likas na yaman ng paligid. Samiro, baka gabihin ka na naman sa bukid ha. Sambit ni Marisa habang iniaabot ang baon ng kanyang asawa. Sandali lang ako roon. May lilinisin lang ako na pilapil. Si Alan ba? Nandun pa sa likod ng bahay? Tanong ni Samiro. Oo, pinapainom yung mga manok. Tumango si Samiro at agad nang umalis. Dala ang kanyang gulok at maliit na sako. Mapagmasid si Samiro sa paligid habang bumabagtas sa madamong daanan. Hindi ito ordinaryong lakad katulad ng mga nagdaang gabi. May mas malalim pa siyang pakay. Papa, ba't ba lagi ka na lang gabi kung umuuwi? Tanong ni Alan, isang gabi habang sabay silang inaayos ang mga kahoy sa panggatong. Meron pa kasi akong nililinang sa bandang dulo ng lupa natin, anak. Sagot ni Samiro. Huwag kang mag-alala, palagi naman akong mag-iingat. Hindi alam ni Alan at Marisa tuwing sasapit ang dilim, hindi lang bukid ang pinupuntahan ni Samiro sa ilalim ng buwan. Lumalakad siya patungo sa gitna ng gubat kung saan nakatipon ang kanyang tunay na mga kauri, ang mga gabunan. Sa ilalim ng liwanag ng kalahating buwan, tumatawid si Samiro sa makipot na daan sa likod ng mga punong santol at nara. Tahimik ang buong paligid, tanging mga kuliglig at huni ng mga bayawak ang maririnig. Ang kanang kamay niya ay may hawak na gulok, habang ang kaliwa ay may bitbit na itim na sako. Sa isang bahagi ng kagubatan may isang matandang punong balete. Doon sa likod nito, may makikitang makipot na daanan pababa sa isang masukal na hukay. Doon matatagpuan at tagpuan ng mga gabunan. Isa-isang nagsidatingan ang mga tulad ni Samiro. Lahat ay nakabihis ng simpleng pananamit ng tao. Ngunit kapag nagsimula na ang pulong, isa-isang bumabalik sa kanilang anyo. Si Samiro, sa kabila ng kanyang tunay na anyo, ay tinitingala sa kanilang samahan. Mula sa anyong tao, unti-unting umuusli ang kanyang matutulis na kuko. Ang balat niya ay kumikintab sa itim habang ang matay namumula. Mabangis ang anyo ngunit mahinahon ang loob. May bagong galaw na naman ang mga aswang mula sa barangay San Nicolas. Sabi ng isang gabunan na ang pangalan ay Sendong. 3 bata ang nawawala nitong nakaraang gabi. Iyon ang mga batang karga pa ng ina sa gabi. Kinukuha habang tulog. Hindi na tayo pwedeng tumahimik pa. Sabat ni Mateo, isa sa mga gabunan na matalik na kaibigan ni Samiro. Alam ninyo ang patakaran. Hindi natin pinapabayaan ang mga inosente. Bukas ng gabi, susuyurin natin ang San Nicolas. Ayaw natin matulad pa sa iba ang baryong to. Tumango ang iba. Isa-isang naglaho ang kanilang mga anyo, bumalik sa pagkataong panlabas. Nag-alisan sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan, si Alan ay maagang gumising para tumulong sa pangunguha ng kahoy. Sumama siya kay Berting, kaibigan ng kanyang ama na malapit lang na nakatira. Si tatay mo, napakasipag na tao, sabi ni Berting habang tinatapas ang mga damo sa gilid ng daan. Pero napansin ko, Alan, parang madalas siyang puyat nitong mga nakaraang linggo. May sakit ba siya? Hindi ko po alam dito, Berting. Basta po lagi lang siyang gabing-gabi na umuuwi. Sabi naman ni Alan. Hindi na nagsalita pa si Berting. Nagtataka man, pinili niyang manahimik. Pagsapit ng hapon, si Marisa ay abalang nagluluto ng tinola habang si Alan ay naghahakot ng tubig. Si Samiro ay nakaupo sa labas ng kubo.
Nakatanaw sa kalayuan, may bumabagabag sa isip niya. Napansin ni Marisa ang pagiging tahimik ng kanyang asawa. Samiro mahal, may iniisip ka ba? Tanong ni Marisa habang pinupunasan ang kamay. Napansin ko lang, parang may kakaiba sa paligid nitong mga gabi. Parang may ibang nilalang na gumagalaw malapit sa baryo. Nilalang? Anong ibig mong sabihin? May mga aswang na umaaligid. Pansin ko sa huni ng mga ibon, sa kilos ng mga aso, tuwing alas 12. Hindi ito pangkaraniwan. Napatigil si Marisa. Hindi siya sanay marinig ang ganitong mga salita mula sa kanyang asawa. Lalong lumalim ang gabi at matapos ang hapunan, muling umalis si Samiro. Sa gitna ng gabi, habang ang mga tao ay mahimbing nang natutulog, nagsimula nang gumalaw ang mga gabunan. 5 silang magkakasama, si Samiro, Sendong, Mateo at 2 pang gabunan mula sa ibang baryo. Dumaan sila sa bangin sa may talon ng Sitio Kalinawan. Tumawid sa likod ng palayan at humantong sa masukal na bahagi ng Barangay San Nicolas. May naamoy kaagad si Sendong. Dito lang yan, amoy dugo. May bahay sa dulo ng kalsada na walang ilaw. Tignan natin. Mungkahi ni Mateo. Tahimik na lumapit ang grupo. Nang makalapit sila sa silong ng bahay, bigla nilang naamoy ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman. Isang anyo ng aswang ang bumungad sa kanila. Malaki ang katawan, mabalahibo at may pulang-pulang mga mata. Matagal na kami naghihintay sa inyo! Sigaw ng halimaw, sabay talon kay Sendong. Ngunit mabilis ang tugon ni Samiro. Tumalon siya, tinaga ang halimaw gamit ang kanyang matatalas na kuko. Duguan ang sagupaan. Maya-maya, isa pang aswang ang dumating. Tumalsik si Mateo matapos tamaan ng matutulis na dila ng kalaban. Umatras ang isa sa mga gabunan, si Andoy, pero pinigilan siya ni Samiro. Hindi tayo atras. Hindi natin sila pwedeng hayaan na magpatuloy ng mga biktima. Nagpatuloy ang labanan. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, natapos ang engkwentro. 2 aswang ang napatay. Sugatan si Mateo pero ligtas. Isa na namang baryo ang nailigtas natin. Bulong ni Samiro habang pinupunasan ang sarili ng tuyong dahon. Kinabukasan, kumalat sa Barangay San Nicolas ang balitang may natagpo ang katawan ng 2 taong duguan sa ilog. Walang nakakakilala sa mga ito. Walang kamag-anak, walang nakakakita kung saan sila nanggaling. Pero ang mga matatanda sa lugar may hinala na. Aswang ang mga yon. Hindi yan gawa ng hayop lang. Sabi ni Aling Conching, isa sa pinakamatandang naninirahan sa lugar. Teka, walang ni isang asong tumataol sa gabi. Dagdag ni Berting. Parang alam nilang mas mabuti pang tumahimik. Habang patuloy na abala sa pag-aalaga ng kanilang kabuhayan si Samiro, naramdaman niyang unti-unting tumitindi ang presensya ng mga aswang sa iba't ibang bahagi ng Capiz. Nakatanggap siya ng mga tawag mula sa iba pang gabunan, mga baryo nga, nangangailangan ng tulong. Isang gabi, kinausap niya si Marisa. Kung sakaling hindi ako makakauwi kaagad, huwag kang mag-alala, mahal. Samiro, anong ibig mong sabihin? May pupuntahan ka na naman? Oo, may isa pang baryo na nangangailangan ng tulong. Marami daw ang nawawala roon. Wala ka bang ibang pwedeng ipadala? Huwag mo kaming iwan, lalo na si Alan. Hinawakan ni Samiro ang kamay ni Marisa. Maraming di mo alam, Marisa. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi ako kailanman papayag na mapahamak ka o ang anak natin. Makalipas ang 3 gabi, mula nang umalis si Samiro, tahimik ang paligid ng bahay ni Marisa. Si Alan ay palaging nasa labas, nag-aalaga ng mga manok at nagdidilig ng mga tanim. Ngunit napapansin niyang parang may kulang. Hindi sanay ang binatilyo na hindi nakikita ang kanyang ama tuwing umaga. Tay? Bulong ni Alan habang nakatingin sa gilid ng bundok
kung saan palaging naglalakad ang kanyang ama kapag lumulubog na ang araw. Lumapit si Marisa sa kanyang anak. Anak, halika muna. Kumain ka na ng kaunti. Baka gabihin pa yon bago makauwi. Sabi niya sa anak. Nanay, may tanong po ako. Ano yun? Matagal na po ba talaga siyang ganito? Yung parang may tinatago? Laging gabi kung umaalis, tapos parang pagod na pagod pag uwi. Napatingin si Marisa sa kanyang anak. Matagal na, pero hindi ko siya kini-question. Baka may mga bagay lang siyang ayaw ipaalam para hindi tayo mag-alala. Natatakot po ako minsan, Nay. Parang hindi na po siya si tatay eh. Sagot ni Alan habang pinipigil ang luha. Sa kabilang bahagi ng Capiz sa isang baryo sa may ilog Panaya, naroon si Samiro kasama sina Sendong, Mateo at Berting. Matagal nang hindi sumasama si Berting sa mga ganitong lakad, pero ngayon tumindi na ang pananalasa ng mga abusadong aswang. Kaya naman kinakailangan niyang sumama sa pakikipaglaban. Naman ko na may 3 aswang na nagpapanggap na mangangalakal ng isda rito, dito sa Pampang mismo. Sabi ni Sendong, may pinapasok nila ang mga kubo sa may tabing ilog. Dagdag pa niya, isa sa mga nawawala ay buntis. 2 ay matandang babae. Dagdag ni Mateo. Naghiwa-hiwalay sila para magmanman. Si Samiro ay pumwesto sa likod ng isang kubong yari sa nipa, habang pinagmamasdan ang gumagalaw ng mga anino sa ilog. May narinig siyang yabaga. Bigla siyang tumalon sa itaas ng puno at mula doon nakita niya ang 2 nilalang na may mahabang dila. Tila lumalabas sa kanilang bibig at umuugong sa hangin. Tiyak na kayo ang mga hinahanap namin, bulong ni Samiro. Tumalon siya mula sa itaas ng puno at sabay niyang tinaga ng matalas na kuko ang isa sa mga nilalang. Napasigaw ang halimaw. Pero bago pa ito nakaganti, sinundan na ito ni Berting at tinagagamit ng matatalas na gulok. Sa kabilang bahagi naman ng Pampang, nakipagbuno si Mateo sa isang aswang na mabilis kumilos at kayang maglaho sa dilim. Mateo, sa kanan mo! Sigaw ni Sendong. Nakaiwas si Mateo sa saksak ng matulis na kuko ng halimaw. Tinamaan niya ito sa ulo at tumilapon ito sa gitna ng ilog. Nagtalsikan ang dugo. Sa huli, nalipo lang 3 halimaw. Kinabukasan bumalik si Samiro sa kanilang bahay. Maaga pa lang ay gising na si Alan at nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Itay! Sigaw niya, sabay takbo sa kanyang ama. O anak, tugon ni Samiro. Pinilit niyang ngumiti kahit ramdam ang pagod sa buong katawan. Bakit parang may sugat po kayo sa braso? Tanong ni Alan habang pinupunasan ang natuyong dugo sa suot ng ama. May nadulas na itak sa kasamahan ko sa bukid, anak, kaya nadamay ako. Tay, totoo po bang lumalaban kayo sa mga aswang? Biglang tanong ni Alan. Natigilan si Samiro. Napatingin siya sa kanyang anak. Teka, bakit mo natanong yan? Narinig ko po kayo minsan kina Tito Mateo. Sabi nila di kayo katulad ng ibang aswang. Sabi rin ni nanay, may mga gabi na nararamdaman niyang hindi kayo basta-bastang tao. Umupo si Samiro sa tabi ni Alan. Hinawakan niya ang balikat ng anak. Anak, may mga bagay sa mundong to na hindi madaling ipaliwanag. Pero ang totoo, oo, isa akong gabunan. Gabunan, tay? Ano yun? Ito ang tawag sa amin. Mga nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo. May lakas at bilis na higit sa karaniwan. Pero hindi lahat ng gabunan ay masama. Ako at ilan sa mga kaibigan ko, pinili namin gamitin ang lakas na yon para protektahan ng mga tao. Hindi po kayo pumapatay? Hindi, Alan. Hindi ako katulad ng mga nilalang na nambibiktima. Kapag lumalaban ako, para sa mga inosente yon. Tahimik si Alan. Sa dami ng gusto niyang itanong, hindi niya alam kung alin ang uunahin. Ngunit sa mga sandaling yon, alam niyang hindi siya dapat matakot sa kanyang ama. Kasi nga, tatay niya to.
Samantala si Marisa ay naglalaba sa may ilog. Nilapitan siya ni Simang, matandang tagalini sa simbahan. Marisa, napapansin ko lang si Samiro. Parang di tumatanda. Ilang taon na ba siya? 51 po, Tia Simang. Aba, parang 30 pa rin ang itsura. At ang lakas pa. Hindi ba kayo nagtataka? Matagal ko na pong nararamdaman na may kakaiba sa kanya, pero hindi ako natakot. Sa totoo lang, mas ligtas kami kapag nariyan siya. Dumaan ang ilang linggo. Tahimik ang buong baryo. Wala nang naiuulat na nawawala o binibiktima ng nilalang. Ngunit isang gabi, isang estranghero ang dumating sa baryo. Matangkad, payat, at tila matigas ang katawan. Nagsabi itong naghahanap ng matutuluyan. Napansin agad ni Samiro ang kakaibang kilos nito. "Kilala niyo po ba yung lalaking yon?" tanong niya kay Mateo. Hindi ngayon ko lang nakita. Pero may amoy siya. Amoy aswang. "Bantayan natin siya. Baka hindi siya nag-iisa." Gabi ng Sabado, habang natutulog si Alan at Marisa, biglang kumalabog ang bubungan nila. Mabilis na bumangon si Samiro. Tinanggal ang barandilya sa may bintana at lumundag sa itaas. Doon niya nadatnan ang estranghero. Nakalabas na ang totoong anyo nito. Mabalahibo ang katawan at pulang-pula ang mga mata. Naaamoy ko ang dugo ng iyong pamilya. Ani ng halimaw. "Hindi mo sila mahahawakan. Demonyo ka," sagot ni Samiro. Nagtagisan sila ng lakas. Lumundag mula sa taas si Samiro at inundayan ng suntok ang dibdib ng halimaw. Gumanti ito gamit ang matalas na kuko at tinamaan ang likod ni Samiro. Sa lakas ng sagupaan, nagising ang buong baryo. Nay! Nay! Si tatay! Sigaw ni Alan habang papalapit sa labas. "Lumapit, Alan!" sigaw ni Samiro. Dumating sina Mateo at Berting. Sabay nilang pinagtulungan ang halimaw hanggang sa mawalan ito ng lakas. Bago tuluyang mamatay ang nilalang, nagbitiw ito ng huling salita. Marami pa kami! Pilit nitong wika na halos pumutok na ang mga ugat sa kanyang mga leeg. Kinabukasan, abalang naglilinis ng paligid si Marisa habang si Alan ay tahimik lang na nakaupo sa hagdan ng kubo. Hawak niya ang maliit na kutsilyo at tinatapyas ang kahoy na ginagamit niya sa mga bitaga. Hindi niya maalis sa isipan ang nangyari kagabi. Ang anyo ng estranghero, ang bangis ng kanyang ama at ang tila pag-amin nito na mas marami pang panganib ang darating. Anak, magpahinga ka na muna. Wika ni Marisa habang pinupunasan ang pawis sa noo ng anak. Nay, kung sakaling dumating ulit yung mga halimaw na katulad kagabi, anong gagawin natin, Nay? Hindi tayo pababayaan ng tatay mo, anak. Ilang taon na tayong ligtas dito. Kaya niyang protektahan tayo. Magtiwala ka. Tumango si Alan, ngunit dama pa rin niya sa mata niya ang pangamba. Sa isang lumang bodega, sa labas ng baryo, naroon ang tatlong nilalang na katulad ng napatay ni Samiro. Pawang nagbabalat kayo bilang ordinaryong tao. Ang isa sa kanila ay babae, matangkad, may pulang buhok at malamlam ang mata. Ang dalawa ay lalaki kapwa matikas at tahimik. Napatay si Ilyas, wika ng babae. "Alam na natin kung sino ang may gawa. Ang gabunan na nagtaksil sa lahi natin, si Samiro," sagot ng isa. Hindi na tayo dapat magpaliban. Dapat na tayong kumilos habang ang mga tao sa baryo ay kampante pa. Dagdag pa ng isa. Nagkasundo silang atakihin ang baryo bago matapos ang linggo. Hindi lang si Samiro ang kanilang target, kasama na rin ang kanyang pamilya at ang iba pang gabunan nasa panig ng tao. Samantala, kinausap ni Samiro si Mateo at Berting sa likod ng lumang kamalig sa tabi ng palayan nila. Kumpirmado,
May 3 pang aswang nakasama si Elias. Nakita sila sa may tabing ilog sa kabilang sityo. Wika ni Mateo. Mauna tayong gumalaw. Hindi natin alam ang kanilang atake. Kung sabay-sabay silang darating, mahihirapan tayong pigilan sila. Sabi ni Berting. Kailangan natin ng tulong mula sa iba pang gabunan. Pupuntahan ko si Sendong mamayang hating gabi. Tugon ni Samiro. Samiro, baka oras na rin para sabihin mo kay Alan ang buong katotohanan. Mukhang unti-unti na rin niyang nararamdaman ng kakaiba sa sarili niya. Dagdag ni Mateo. Napatingin si Samiro sa malayo, sa direksyon ng kanyang tahanan. Gabi ng Miyerkules habang tahimik ang buong baryo, muling tinipon ni Samiro ang ilang gabunan sa gitna ng kagubatan sa likod ng bundok. Naroon sina Sendong, Mateo, Berting at 2 pang bagong dating mula sa kabilang baryo sa tapas, sina Olan at Isko. Parehong may lahing gabunan din. Hindi ito basta grupo lang. Ang babaeng kasama ng 2 aswang, dati naming kasamahan, pero pinili niyang lumaban sa atin. Sabi ni Olan. Si Teresa, matagal niya nang gustong paghigantihan si Samiro. Hindi tayo pwedeng maupo lang. Kailangan unahan natin sila. Wika ni Sendong. Habang sila'y nagpaplano sa gubat, si Alan naman ay hindi mapakali. Sa unang pagkakataon nararamdaman niya nga, parang may naglalakad sa likod ng bahay nila. Kinuha niya ang kanyang itak at dahan-dahang lumabas. Nay, may naririnig po akong yabag. Sabi ni Alan. Huwag kang lalayo, Alan. Huwag mong kalimutan tong lampara, dalhin mo. Lumapit siya sa tabi ng bakod at sinilip ang paligid. Wala siyang nakita, ngunit bigla siyang nakarinig ng mahinang tinig. Alan! Parang bulong ng babae ang tumatawag sa kanya. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nay, may tumatawag sa akin. Babae ang boses pero pabulong. Nagmadaling bumalik si Marisa sa pinto at sinara ito. Huwag ka magbubukas kahit na anong mangyari, pati bintana. Anak, maghintay tayo sa tatay mo. Pagsapit ng hating gabi, muling bumalik si Samiro. Kasama niya si Sendong at Mateo. Bago pa man siya makapasok ng bahay, sinalubong na siya ni Alan. Tatay, may babae pong tumatawag sa akin kanina. Teka, hindi mo ba nakita ang anyo niya? Tanong ni Samiro. Wala po Pero parang may iba sa boses niya. Malamig, matinis, ganun. Handa ka na bang malaman ang totoo, Alan? Biglang sabi naman ng kanyang ama. Walang ano-ano. Tumango si Alan, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Ito ang totoo, anak. Dahil ama mo ko, may lahi kang gabunan gaya ko. Hindi pa lumalabas ang iyong kakayahan, pero darating ang panahon, kailangan malaman mo ito para maprotektahan mo ang sarili mo at ang nanay mo. Maliwanag ba? Tay, ibig sabihin magiging kagaya niyo ako? Hindi ibig sabihin magiging halimaw ka. May kakayahan kang piliin kung paano mo ito gagamitin. Gaya ko, pinili kong labanan ang mga abusadong aswang. Tumango si Alan sa kanyang murang isipan na nagsisimula ng maunawaan ang bigat ng kanyang pinagmulan. Kinabukasan habang abala sa pagsasaayos ng bakuran, lumapit si Berting kay Samiro. May bago na namang katawan na natagpuan sa may damuhan sa kabilang sityo. Babaeng buntis. Teka, anong oras nangyari? Tanong ni Samiro. Nagsabi madaling araw daw. Wala ring bakas ng tao. Puro mga kalmot lang sa likod at leeg. Ganun ba? Ibig sabihin handa na sila. Darating na sila anumang oras. Hating gabi ng Biyernes, tahimik ang buong baryo. Wala ni isang aso ang tumatahol. Pati ang huni ng mga kuliglig ay tila nawala. Maya-maya biglang may narinig na kaluskos sa bubong ng mga kabahayan. Sumigaw si Mateo. Nandito na sila! Nagkagulo ang mga tao. Pabilis na lumabas si Samiro, nakasuot ng itim na balabala. Sumunod si Sendong, Isko at Olan. Lumitaw sa itaas ng punong mangga si Teresa.
kasama ang dalawang lalaking may bato-batong pangangatawan at mabalahibo. Matagal kitang hinintay, Samiro. Sabi ni Teresa. Hindi mo kailanman madadaig ang katarungan, sagot ni Samiro. Nagliyab ang labanan. Tumalon si Alan mula sa loob ng bahay, hawak ang itak ng kanyang ama. Huwag kang lalapit, sigaw ni Samiro. Tay, kaya ko to. Hindi ko kayo iiwan. Tumambad kay Alan ng 3 nilalang na may nakakakilabot na anyo. Si Teresa ay nakalutang sa hangin, nakalihis ang buhok at lumaki ang mga kuko habang papalapit sa kanila. Ang dalawang kasama nito ay parehong matitikas, mabalahibo at may matatalas na pangila. Samiro, ngayon ko ipapalasap sa'yo ang sakit ng pagkatalo. Sigaw ni Teresa habang dahan-dahang bumababa mula sa taas ng puno. Hindi nagpatinag si Samiro. Tinignan niya si Alan sa kadahan-dahang lumapit sa anak. Hinawakan niya ito sa balikat. Anak, ito na ang sandali. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Kung totoo ang lahi mo, mararamdaman mo ang lakas mo mula sa loob. Pero wag mong gamitin ito para sa paghihiganti. Gamitin mo ito para sa pagtatanggol. Tumango si Alan. Pakiramdam niya ay parang may kung anong mainit na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan. Humihigpit ang hawak niya sa itak. Sa unang pagkakataon, tumingkad ang kanyang pandinig. Naging matalas ang kanyang paningin sa dilima at ramdam niya ang malakas na tibok ng puso. Mabilis ang pangyayari. Tumalon si Teresa at sinugod si Samiro. Hinarang siya ni Sendong sabay saksak gamit ang sibat na yari sa puno ng balite. Pero nakailag si Teresa at binalingan si Mateo. Tinamaan si Mateo sa tagiliran. Bumagsak siya sa lupa. Napasigaw na lamang si Berting sabay takbo papunta sa kaibigan niyang si Mateo. Samantalang pinagtulungan ng dalawang aswang si Olan. Tinamaan siya sa balikat ng matutulis na kuko at nahulog siya sa tabi ng kanala. Si Isko kaagad ang sumaklolo at tinaga ang isa sa mga aswang sa leeg nito gamit ang dalang gulok. Berting, dalhin mo si Mateo sa likod, utos ni Samiro. Teka, kaya ko pa to. Tugon ni Mateo habang nilalabanan ang sakit. Lumitaw si Teresa sa likod ni Samiro at tinangkang saksakin ito sa leeg, pero mabilis ang reaksyon ni Alan. Tumalon siya, hawak ang itak at sinagupa si Teresa. Hindi makapaniwala ang mga gabunan sa lakas ng binatilyo. Kumikilos ito ng gaya ng isang biyasang mandirigma. Mabilis, matibay at matalima ang pakiramdam. Tila lumalabas na ang dugo mo, Alan. Bulalas ni Teresa habang iniiwasan ang bawat hampas ng binatilyo. Hindi ko hahayaan na sasaktan mo ang pamilya ko, sigaw ni Alan. Habang abala si Teresa kay Alan, sumugod si Samiro mula sa likod at tinaga ang likod ng kalaban. Napasigaw si Teresa sa sakit. Bumagsak siya sa lupa at dahan-dahang bumalik sa anyong tao. Ang dalawang aswang ay nakitang sugatan na rin. Isa ay halos hindi na makalaban, habang ang isa ay pilit nang tumatakas. Mabilis na humabol si Sendong at Isko at natapos ang labanan sa gitna ng palayan. Lumipas ang ilang oras, madaling araw na. Tahimik ang baryo ngunit dama ang bigat ng nangyari. Marami sa mga residente ay hindi nakatulog matapos marinig ang mga sigawan at ingay ng sagupaan. Sa loob ng bahay nila Samiro, naroon si Mateo, nakahiga at kinagamot ni Marisa. Si Alan ay nakaupo sa gilid, hawak pa rin ang itak, ngunit nakayuko at pagod na pagod. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Marisa habang pinupunasan ang noo ng kanyang anak. Oo po, Nay. Pero hindi ko akalain ganito pala ang magiging buhay ko. Tugon ni Alan. Hindi mo kailangan sundan ang daan namin, anak. Wika ni Samiro habang nilalapatan ng damo ang sugat sa kanyang braso. Pero ngayon na alam mo na ang lahat, maaari mong piliin ang magiging kinabukasan mo.
Dagdag pa nito. Tay, kung ito ang tadhana ko, gusto ko matuto. Gusto kong malaman kung paano ako magiging gabunan na tulad ninyo. Yung lumalaban para sa tama. Tumango si Samiro. Sa kabila ng pagod, ramdam niya ang bahagyang ginhawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa kanyang anak ang apoy ng tapang na matagal niyang tinatago. Sa sumunod na mga araw, nagsimula nang magsanay si Alan sa ilalim ng paggabay ng kanyang ama, pati si Mateo at Berting. Ipinakita nila ang tamang paggamit ng pandama, ang kahalagahan ng pakinig sa paligid at ang pagkontrol sa galit. Pinapakilala rin si Alan sa ilang gabunan sa mga kalapit sa baryo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, lumapit si Sendong kay Samiro. Lumalaki na ang panganib . Marami pa tayong hindi nakakalaban. Pero kung meron man tayong pag-asa, yan ay nasa mga kagaya ni Alan. Sabi nito. Ang hindi ko lang alam ay kung gaano katagal pa silang mapoprotektahan. Hindi mo kailangan gawin niya na mag-isa, tugon ni Sendong. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting tumatahimik ang buong baryo. Wala nang nauulat na wawalang tao, pero may balita mula sa aklan na may panibagong grupo ng aswang na nagsisimulang manggulo sa mga karatig sityo. Nagpulong sina Samiro, Mateo at Berting at Sendong, pati na rin ang ilan pang gabunan. Kailangan natin pumunta ron, sabi ni Olan. Pero kung aalis tayo, sino ang maiiwan dito sa baryo? Dito muna ako. Ako ang magiging huling kalaban kung sakaling babalik pa ang mga nakalabang ko dito. Tay, isasama niyo po ba ako? Tanong ni Alan. Hindi pa sa ngayon, anak. Kailangan mo pang matutunan ng ibang bagay bago ka sumama sa ganitong laban. Pero darating ang panahon, huwag kang mag-alala. Handa akong maghintay, sagot ni Alan. Sa mga sumunod na buwan, naging mapayapa ang buong lugar. Si Alan ay patuloy sa kanyang pagsasanay habang tinutulungan si Marisa sa kabuhayan. Si Samiro ay palaging handa, palaging alerto, palaging mapagmatsyag. At sa tuwing lulubog ang araw, makikita mo si Samiro na nakatayo sa tuktok ng burol, tahimik na nakatanaw sa malayo. Hindi niya binibitawan ang kanyang pananagutan bilang ama, bilang gabunan, at bilang tagapagtanggol ng kanyang pamilya at kanyang bayan. Pagsapit ng ikalawang linggo ng Nobyembre, dumating ang isang gabunan mula sa Iloilo. Pangalan niya'y Matyas, matanda na sa edad ngunit batid sa lakas at dami na pinagdaan ng laban. Ang bagong dating ay sugo ng pinakamatandang gabunan sa Visayas. Samira, kailangan ka sa Barangay Bulan sa may Iloilo. May ulat na 5 hanggang 6 na nilalang ang nambibiktima ng mga kabataan. Wala ni isa pang gabunan ang nakakabalik mula roon. Wika ni Matyas habang nasa ilalim sila ng punong balite. Hindi ko pwedeng iwanan ng pamilya ko. Ang anak ko'y nagsisimula pa lang na matutunan na ng lahat. Sagot ni Samiro. Ako na ang bahala sa kanya habang wala ka, sabi ni Sendong. Ang mahalaga, hindi na lumalawak pa ang kaguluhan sa iba pang mga bayan. Tumango si Samiro. Kung ganon, aalis ako mamayang gabi. Pero kung wala akong balita sa loob ng 3 araw, bantayan niyo ang asawa at anak ko, sabi ni Samiro. Kamag-alala, gagawin namin ang lahat, sagot ni Berting. Bago umalis si Samiro, kinausap niya si Alan. Magkasama silang naupo sa likod ng bahay habang ang paligid ay tahimik at ang hangin lamang ay malamig. Anak, may pupuntahan akong lugar. Delikado ito pero kailangan kong harapin. Gusto ko po sumama, Tay. Hindi pa panahon. Marami ka pang dapat matutunan. At ang pinakamalaga, kailangan narito ka para sa nanay mo. Tay, kung sakaling hindi kayo makakabalik, anong gagawin ko? Hinawakan ni Samiro ang balikat ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Babalik ako. Pero kung sakali man, huwag mong kakalimutan kung sino ka.
Hindi mahalaga kung anong dugo ang dumadaloy sa'yo. Ang mahalaga, anong uri ka ng nilalang. Gabi na nang tumawid si Samiro ng bangka patungong Iloilo. Kasama niya si Matyas, ang matandang gabunan. Habang binabagtas nila ang ilog, ramdam nila ang pagbabago sa simoy ng hangin. Mabigat at malamig at tila may mga mata na nakamasid sa kanila sa dilim. Pagdating sa barangay Bulan, sinalubong sila ng katahimikan. Wala ni isang ilaw. Nakapindi ang mga bintana ng mga bahay. Maging ang mga alagang aso ay wala sa labas. Hindi ito normal. Tila pinapatay nila ang lahat ng liwanag. Gumagalaw sila sa ilalim ng takot. Ibig sabihin, alam ng mga tao na may mali. Dumiretso sila sa bahay ni Kapitan Andoya. Isang matandang lider na sinasabing huling nakausap ng naunang gabunan. Sa kapitan, kinagat ng nilalang ang leeg niya. Naabutan pa siyang buhay pero hindi na nakausap. Wika ng isang lalaki na may daladalang lamparang digas. May mga alingaw-ngaw sa kabundukan. Sabi nila gabi-gabi, may dumadaan na tila galamay ng halimaw. May mga mata sa dilim na parang apoy. Nagdesisyon sina Samiro at Mateo na manatili ng 3 gabi para bantayan ang baryo. Sa unang gabi wala silang nakita. Sa ikalawang gabi, habang nasa itaas ng bubong ng abandonadong bahay, nakaramdam si Samiro ng kakaibang presensya. Ang mga damo sa paligid ay biglang gumalaw kahit walang hangin. Mateo, may paparating. Bulong ni Samiro. Mula sa kagubatan, lumitaw ang 4 na nilalang. Lahat ay nakalutang sa ere, may mahahabang dila at namumula ang mga mata. Pero hindi sila ordinaryong aswang. Sila ay mga lagitok, isang uri ng nilalang na kumakain ng laman loob at nabubuhay sa takot. Mabibilis ang mga yan. Hindi sapat ang pandama ng karaniwang gabunan para sabayan sila. Wika ni Mateo. Pero hindi tayo iiwan. Sumugod si Samiro, tumalon siya mula sa bubong at sinalubong ang unang nilalang. Agad niya itong tinagagamit ang matatalas niyang kuko. Sumirit ang dugo ngunit hindi ito napuruhan. Gumanti ng saksak ang nilalang gamit ang buntot nitong matulis. Si Mateo naman ay tinamaan sa balikat pero nagawa niyang sunugin ang isa sa mga nilalang gamit ang bitbit na abo mula sa tuyong ugat ng bantulinaw. Isang halamang itinuro sa kanya ng matandang engkanto noon. Tumagal ang laban hanggang madaling araw. Sa huli 2 sa 4 na lagitok ang napatay. Ang isa'y nagtago sa kuweba at ang huli ay tumakas pabalik sa gubat. Sugatan si Samiro sa tiyan pero hindi niya ininda ang sakit. Kinabukasan, kinausap niya ang mga taga-baryo. Hindi pa tapos ang panganib. Babalik sila pero hindi ko kayo iiwan. Samantala sa kapis si Alan ay masigasig na nagsasanay araw-araw. Si Berting at Sendong ang nagsasalitan sa pagbabantay sa kanya. Si Marisa ay laging nagdarasal sa gabi. Tahimik pero puno ng pag-aalala sa kanyang asawa. Berting, hindi mo ba nararamdaman? Parang may paparating muli. Wika ni Sendong habang nakatayo sa harap ng bahay ni Samiro. Ayun pa, ramdam ko. May mga matang nakatingin mula sa kagubatan. Gabi ng 3 araw sa Iloilo. Bumalik ang natitirang mga lagitok. May mga kasama ng bago. Isang halimaw na tinatawag na lumang paniniwala bilang lakmo. Isang napakatandang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng kuweba sa bundok Madyas. Ayon sa alamat, ang lakmo ay kumakain ng gabunan upang madagdagan ang sarili niyang lakas. Dito naharap si Samiro sa pinakamatinding laban sa buong buhay niya. Habang abala si Mateo sa pagsalubong sa mga lagitok, sinugod ni Samiro ang lakmo. Malaki ito, halos 2 metro ang taas, pabalahibo at may 4 na kamay. Ang hininga nito'y amoy bulok na laman.
Gabunan ka. Pero marupok. Wika ng Lakmo. Hindi ako gabunan na ginagalaw-galaw mo lang basta-basta. Nagtagpo ang kanilang lakas. Tumalsik si Samiro sa unang hampas. Tumama siya sa puno ng santola. Bumangon siya kaagad. Tumalon pabalik at sinakal ang naturang nilalanga. Gamit ang taling may bakas ng dahon ng ubigana, umatras ang halimaw sa sobrang sakit. Pero sa ikalawang pagkasagupa, tinamaan si Samiro ng malakas na sipa at nawalan ng malay. Nang tumumba si Samiro, matapos ang malakas na sipa ng nilalanga, agad siyang nilapitan ng dalawang lagitok na kasama ng halimaw. Hinawakan siya sa magkabilaang braso at inihanda upang kainin ang kanyang puso. Ngunit bago pa man makalapit ang naturang Lakmo kay Samiro, biglang dumating si Mateo. Duguan ngunit matatag. Isinaboy ni Mateo ang natitirang abo ng tuyong batulinaw at tinapon ito sa muka ng naturang Lakmo. Sumigaw sa sakit ang nilalanga. Napakapit ito sa kanyang mga mata habang naglalagablabang usok sa paligid ng kanyang muka. Nagkaroon ng pagkakataon si Mateo na hilahin si Samiro papalayo. "Samiro, gumising ka!" Sigaw ni Mateo habang pilit siyang binubuhat. Dahan-dahang iminulat ni Samiro ang kanyang mga mata. "Mateo, kailangan natin tapusin to ngayon din." Sagot ni Samiro. Paus ang boses. "Hindi natin kayang dalawa lang." Tugon ni Mateo habang pilit na nilalabanan ang hapdi ng sugat sa kanyang balat. "Teka, hindi tayo nag-iisa." Mula sa kabilang bahagi ng kakahuyan, lumitaw sina Isko at Olan. Parehong sugatan ngunit handang lumaban. Sumugod sila pabalik sa lugar ng sagupaan. Muling hinarap ni Samiro ang may 4 na kamay na nilalanga. Lumaki na ang sugat sa mukha ng halimaw. Nangingitim at bumubula. Tila unti-unting natutunaw ang balat nito. "Masakit pala ang katotohanan, Lakmo," wika ni Samiro habang pinipigilan ang paghinga. Walang makakapantay sa akin. Ako ang simula ng lahat ng gutom. Sagot ng nilalang na may 4 na kamay. "Pero hindi ikaw ang katapusan. Kami ang tatapos sa buhay mo." Mula sa likuran ni Lakmo, itinaga ni Isko ang dalang sibat na may langis ng pinaghalong sampung at lanete. Dalawang halamang itinuturing na panlaban sa mga engkanto't nilalang sa Visayas. Bumaon ito sa likod ng halimaw at muling sumigaw. Kasabay ng huling lakas, tumalon si Samiro at tinaga ang leeg ng nilalang gamit ang sariling kuko. Isang malalim na putok ng laman ang narinig bago bumulwak ang itim na dugo ng nilalang. Gumulong pabagsak si Lakmo sa lupa at hindi na gumalaw. Nang makumpirma ng lahat na patay na ang dambuhalang halimaw, isa-isa nang bumagsak sa pagod ang mga gabunan. Tapusin na natin ito bago pa sila makabuo muli ng panibagong lakas, wika ni Mateo. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Samiro sa kapis. Duguan ang kanyang katawan, may mga sugat pa rin sa muka at dibdiba, pero buhay pa at matatag ang kanyang tindig. Kasabay niya si Mateo at Olan. Sinalubong sila ni Alan na noon ay nasa gitna ng kanilang bakuran. Nagahasa ng itak. "Tay, akala ko po." "Huwag mo nang ituloy, anak. Bumalik ako gaya na pangako ko," sagot ni Samiro habang niyayakap ang anak. Si Marisa ay hindi napipigilang umiyak. Mula sa likod ng kubo, lumapit siya at niyakap ang kanyang mahal na asawa. "Salamat sa Diyos! Salamat at hindi ka iniwan!" wika ni Marisa habang pinupunasan ang dugo sa pisngi ng asawa. "Ang totoo, hindi lakas ko ang nagtulak sa akin para bumalik, kundi kayo mahal." Lumipas ang 2 buwan. Ang baryo ay naging mas mapayapa. Si Alan ay patuloy na nagsasanay. Tuwing hapon kasama niya si Berting sa palayan. Tinuturuan siyang kumilos ng tahimik, magbasa ng bakas sa lupa at gamitin ang kanyang pandama kahit nakapikit.
Pakinggan mo ang paligid, Alan. Huwag kang laging dumepende sa mata. Minsan mas malinaw ang pakiramdam kaysa sa paningin. Wika ni Berting habang pinapakiramdaman ang paggalaw ng hangin sa dahon ng kawayan. Gusto ko matutunan lahat, Tito Berting. Sagot ni Alan. Lahat ng bagay dumarating sa tamang panahon. Isa lang ang sigurado. Handa ka. Isang gabi, habang natutulog si Marisa sa loob ng bahay at si Alan ay nagbabantay sa labas, lumapit si Samiro sa kanya at naupo sa tabi ng anak. Anak, may nais akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Hindi tayo sigurado kung kailan babalik ang mga panganib. Pero ngayon, alam ko na, hindi na ako nag-iisa. Hindi niyo po kailangan mag-isa simula ngayon, Tay. Tumango si Samiro. Mula sa liwanag ng apoy, makikita sa kanyang muka ang kapayapaan. Wala na ang bigat na matagal niyang pasana. Makalipas ang ilang linggo, tumanggap ng mensahe si Samiro mula sa gabunan ng Mindoro. May panibagong banta sa mga kagubatan ng Nawana. Isang uri ng nilalang na tinatawag na dagit. Mabilis, walang mata at lumalaban sa pamamagitan ng tunog. Anong plano natin, Tay? Tanong ni Alan habang sinusulat ni Samiro ang sagot sa liham. Kung may banta sa ibang bayan, hindi natin sila dapat pabayaan. Pero hindi ko nais na iwan ulit kayo. Kung gusto niyo, ako nang pupunta. Hindi pa sapat ang lakas mo, Alan. Pero sapat na po ang puso ko at alam ko ang tama sa mali. Saglit na tumahimik si Samiro. Kung ganon, sabay tayong pupunta bilang magkaagapay, hindi bilang mag-ama lang, kundi bilang magkasamang gabunan na may iisang layunin. Sa madaling araw, iniwan ni na Samiro at Alan ang baryo. Hindi sila nagpaalam ng maingay. Iniwan lang nila ang iisang liham kay Marisa na nagsasabing babalik sila tulad ng dati. Isang liham na may kasamang lumang panyo na bordadong kanilang apelyido. Tanda na kahit saan man sila makarating, hindi nila malilimutan kung saan sila nagsimula. Habang binabaybay ng dalawa ang paakyat sa daan ng bundok, sinagpawan sila ng hamoga. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang masilayan ang mga hakbang sa may damuhan. Habang si Samiro hawak ang itak na matagal niyang gamit, si Alan naman ay may dala ng sarili niyang sandata. May nakahalong takot sa mga mata pero hindi na ito pagpapatinag. Sa pagitan ng katahimikan, narinig ni Samiro ang tinig ng anak. Gabunan pala kayo, Tay. Pero sa akin, kayo pa rin ang pinakadakilang tao sa mundo. Gabunan man ako, anak. Ama mo pa rin ako. At ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong maging mabuting nilalang. Nagpatuloy ang kanilang hakbang sa dilima. Pagsapit ng ikalawang araw ng kanilang biyahe, narating nila ang Barangay Kalapan sa Mindoro. Kasama nila si Matias, ang matandang gabunan mula sa Iloilo, na ngayon ay nagsisilbing tagagabay sa kanilang paglalakbay. Napansin agad ni Alan ang kakaibang katahimikan ng lugar. Halos walang tao sa langsangan at kahit tanghali, tila malamlam ang liwanag ng araw. May mabigat na presensya dito, Tay. Bulong ni Alan habang pinagmamasdan ang mga nakasaradong bintana ng mga bahay. Ramdam ko rin, anak, pero parang hindi lang takot ang bumabalot sa mga tao rito. May humihigop ng sigla sa hangin, sabi ni Samiro. Lumapit sa kanila ang isang matandang babae na agad na nagsalita habang hawak ang rosaryo. Ayos lang ba kayo? Galing ba kayo sa Kapes? Tanong nito habang palingalinga sa paligid. Opo, kami po ang tinawag ng gabunan ng Mindoro. Si Samiro po ito. Ito naman si Alan at siya naman si Matias. Napahawak ang alis sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos at dumating na kayo. Wala nang lumalabas ng bahay dito pagsapit ng dilim. May mga kabataang biglang nawawala. May mga alagang hayop na natatagpo ang walang laman loob. Walang dugo pero butot balat na lang.
Alam niyo po ba kung saan sila huling nakita? Tanong ni Samiro. Sa may masukal na bahagi ng gubat sa Sitio Duyog, pero wala na pong pumupunta roon ngayon. Sige, doon tayo magsisimula. Sagot ni Samiro. Kinagabihan nagtungo sila sa Sitio Duyog, kasama nila si Berting at Sendong na sumunod mula sa Kapis, matapos makatanggap ng sulat mula kay Mateo. Dala nila ang mga kagamitang panlaban, mga langis, halamang gamot at mga ginintuang pako na inukit sa ilalim ng buwan. Sa gilid ng gubat may napansin si Alan na isang piraso ng tela, duguan at nakasabit sa tinik ng kahoy. May nauna sa atin. Baka may pinasok na sila bago pa tayo dumating. Wika ni Alan. Hindi sila ang nauna. May naghihintay sa atin. Sagot ni Matias. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon sa itaas ay hindi gumagalaw. Ngunit ang paligid ay tila nilalamon ng katahimikan. Isa-isang inilabas ni Samiro ang mga dahon ng talinghaga at sinunog ito sa isang maliit na kahoy na mangkok. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig nila ang isang matinis na tunog, parang sipol ng hayop pero may halong tinig ng bata. Dumating na sila. Wika ni Berting habang nakapwesto sa gilid ng malaking punong akasya. Mula sa gitna ng gubat lumitaw ang tatlong nilalang. Wala itong muka, pawang balat lamang at natatakpan ng ulo. Sa gitna ng noo nito ay may butas na parang bibig at mula roon lumalabas ang tunog. Iyan na ang dagit. Wika ni Mateo. Kumikilos gamit ang tunog. Hindi sila umatake kung hindi ka maririnig. Tahimik na gumalaw si Samiro. Pakanan, si Alan ay dahan-dahang lumusot sa kaliwa habang dala ang sako ng mga durog na tuyong dahon ng kung anong mahiwagang halaman. May langis ito ng kamangyan. Inihagis niya ito sa paligid para takpan ang kanilang amoy. Nang makalapit ang isang dagit, mabilis itong sinugaban ni Sendong at tinali sa kadena mula sa langis ng nyog na sinabuyan ng asina. Napasigaw ang nilalang. Isang matinis na sigaw na napaluhod kay Alan sa sobrang sakit ng tenga. Huwag niyong hayaang makasigaw. Nakakatawag sila ng kasama. Wika ni Matias. Tumalon si Samiro at tinakpa ng butas ng sigaw sa noo ng dagit gamit ang putik na hinaluan ng durog ng batong asina. Namilipi sa sobrang sakit ang nilalang at sa isang iglap bumagsak ito sa lupa. Dalawa pa ang natirang dagit. Ang isa ay biglang tumalon at tinangkang kagatin si Alan, ngunit nasalag ito ng binata gamit ang itak. Mabilis ang pagkilos ni Alan. Sinaksak niya ito sa tagiliran at pinigilan ng anumang tunog na lalabas sa bibig. Anak, sa likod mo! Sigaw ni Samiro. Paglingon ni Alan, naroon na ang ikatlong dagit. Sa bilis nito ay hindi na siya nakailag. Tinamaan siya sa balikat ng matulis na kuko. Ngunit bago pa siya tuluyang matumba, sinunggaban na ni Berting ang dagit at tinaga sa leeg. Bumagsak ang halimaw. Napatitig si Alan sa kamay niyang duguan. Hindi kita pinapayagang sumama para masaktan, anak. Wika ni Samiro habang hinahaplos ang balikat ni Alan. Hindi po ako aalis, tay. Kahit masaktan, basta kasama kayo. Sa gitna ng gubat natagpuan nila ang isang lungga. Sa loob nito ay may mga buto ng hayop, damit ng bata at mga bakas ng dugo. Ayon kay Matias, ito ang pinagkukutaan ng mas malakas na nilalang na pinuno ng mga dagit. Hindi natin pwedeng salubungin sila sa gabi. Malakas sila kapag walang liwanag. Wika ni Matias. Bukas na madaling araw sa unang sinag ng araw, sasalakayin natin ang lungga. Sabi naman ni Samiro. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, nagtipon silang lahat sa gilid ng lungga. Si Alan kahit may sugat, hindi umatras. Bitbit niya ang bagong sibat na ginawa ni Sendong mula sa matandang kahoy na nara sa gubat ng Kapis. Kapag naramdaman ninyo ang pag-ikot ng hangin, sabay-sabay tayo sumugod. Huwag kayong papasok ng hiwa-hiwalay. Utos ni Samiro.
Nang maramdaman nilang biglang lumamig at umikot ang hangin, sabay-sabay silang sumugod sa loob ng lungga. Naroon ang nilalang na mas malaki sa karaniwang dagit. Kulay abo ang balat at may mga mata nga nakakabit sa mga braso. Siya ang tinatawag nilang Sulaban, ang pinuno ng mga dagit. Mga gabunan, mahihina kayong lahi. Wika ng Saluban habang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Maya-maya pa lumabas mula sa dilim ang 6 pang dagit. Napalibutan sila, ngunit hindi na nag-atubili sina Samiro at Matyas. Tumalon si Matyas at sinugod ang 2 dagit sa kanan, habang sina Berting at Sendong ay pinuntirya ang mga nasa kaliwa. Samiro, saluban ang sayo. Sigaw ni Matyas habang sinusugpo ang kalaban. Lumapit si Alan kay Samiro. Tay, sama ako tay. Sige, ngayon na, sabay tayo. Nagkasagupaan sina Samiro, Alan at ang Saluban. Ngunit naging isa ang galaw ng mag-ama. Tuwing umaatake ang Saluban, may sabayang depensa si Alan. Tuwing may pag-atake si Samiro, sumasabay si Alan ng panggugulo. Makalipas ang ilang minuto ng laban, nakahanap ng tiyempo si Alan. Tumalon siya sa likod ng nilalang at isinaksak ang sibat sa pagitan ng mga mata nito sa may braso. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Tumalsik ito sa pader ng lungga at gumuho ang ilang bahagi ng kisame ng kuweba. Sinundan ito ni Samiro at tinaga sa leeg gamit ang antigo niyang itak. Umuga ang katawan ni Saluban. Umalimbukay ang usok mula sa kanyang balat hanggang sa huminto ang kanyang paggalaw. Huminto rin ang paggalaw ng iba pang dagit, isa-isang bumagsak. Pagkatapos ng laban, lumabas silang lahat sa lungga. Tulad ng dati, walang sigawan, walang papuri. Tahimik silang naglalakad pabalik sa baryo, bitbit ang tagumpay at pagod. Sa loob ng baryo, sinalubong ulit sila ng ale. Pinag-alayan sila ng pagkain at malamig na tubig, ngunit agad ding umalis ang grupo. Hindi sila nanatili. Sa daan pabalik ng Capiz, habang nakasakay sa bangkang dimotora, tinanong ni Alan ang ama. Tay, ganito na lang ba palagi ang buhay natin? Laban, tapos tahimik, tapos laban ulit. Ganoon talaga anak. Pero tandaan mo, hindi tayo lumalaban para magpakitang kilas. Lumalaban tayo para hindi na kailanganin pa ng iba na lumaban. Matapos ang laban sa Mindoro, tahimik na bumalik si Samiro, Alan, Mateo at Berting, pati na si Sendong, sa Capiz. Hindi sila nagbitbit ng parangal o pasalubong. Ang dala nila, sugat, pananabik at katahimikan. Sa pagdating nila sa baryo, agad sinalubong ni Marisa ang mag-ama. Walang salita ang binitawan ni Marisa, yakap lamang, mahigpit, matagal, puno ng unawa. Hindi ko na kayo palalayuin pa, sabi ni Marisa habang pinupunasan ang sugat sa pisngi ni Alan. Hindi namin kaya mangako ng ganoon. Pero hanggat kaya namin ipaglaban ang katahimikan ng buong buhay nyo, gagawin namin. Makalipas ang ilang buwan, naging mas tahimik ang mga gabi sa Capiz. Sa mga susunod na taon, bihira na lamang ang mga ulat ng karumal-dumal na pagpatay sa mga karatig baryo. Maraming engkanto at nilalang na dating nag-aabuso ang tuluyang umatras o tuluyang nagkubli. Laganap ang balita tungkol sa isang gabunan na hindi kumakain ng tao, kundi pumapatay ng mga tulad niyang mapang-abuso. Si Samiro ay naging alamat sa mga baryo, pero sa loob ng kanyang tahanan, siya pa rin ang ama ni Alan, asawa ni Marisa at kaibigan ni Berting at Sendong. Si Alan habang lumalaki ay patuloy na sinasanay ang sarili, hindi para maging halimaw kundi para maging tagapagtanggol. Kasama ang kanyang ama, binuo niya ang bagong panata ng mga gabunan. Minsan, sa ilalim ng gabi habang sila'y nagbabantay sa labas ng baryo, tinanong ni Alan ng ama,
Tay, kung sakaling dumating ang araw na wala ng halimaw, anong gagawin natin? Magiging tao, magtatanim, mag-aalaga ng hayop, magsisiga ng damo tuwing hapon. Ganun lang. Ganun po ba ang kasimple ang buhay na gusto ninyo, Tay? Hindi yun simpleng buhay, anak. Iyon ang pinakamataas na tagumpay para sa tulad natin. Kapayapaan, ang pinakamagandang gantimpala ng lumaban ng hindi nagpapabaya. Ilang taon ang lumipas, tumanda na si Samiro. Hindi na siya tulad ng dati. Maliksi, malakas, mabilis, pero hindi na rin siya kinakailangang tumakbo pa o makipaglaban. Dahil si Alan na ang humalili. At hindi lang si Alan, kundi pati na rin ang ilang mga kabataang tinuruan nila. Mga bagong tagapagbantay ng baryo. Naging tahimik ang Capiz, hindi na kasing gulo ng dati. Pero nananatiling gising ang mga mata ng mga gabunan. At sa tuwing may madirinig na kaluskos sa gubat, hindi na ito kinatatakutan ng mga taga-baryo. Alam nilang may mga matang nagmamasid sa kanila. Hindi para manira ng buhay ng tao, kundi para magbantay. So yun, maraming salamat po guys sa inyong pakikinig at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lamang po kayo. Maraming salamat muli.